Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo sa ating kaibigan na si Hilmar Padilla. Ito po ang nanalo sa ating parapol dati mga kaibigan. Siya ay nakakuha ng Street Golden Boy po. Marami na daw palahi niya ay talagang talagang ganun po. At saka yung mga binibigay naman natin mga kaibigan, yung parapol natin, di naman tayo magbigay ng medyo alanganin po. Yun talagang maganda mga kaibigan. Yung nabigay ko kay Hilmar Padilla na anuhan ko yung mga kaibigan na medyo maganda ang kulay nun. Talagang yun, Golden Boy na street po. At saka itong si Ronald Mendoza na ay congratulations pala Ronald ay kasi nanalo yung manok niya 2 beses po. Ang gamit niya mga kaibigan ay Rubicon at saka B22 po. Yung mga tablitang yun mga kaibigan ay talagang maganda po ang resulta sa mga manok, lalo na pag marunong ka sa timing sa pagbigay po. Itong si Ronald po talagang magaling to kasi kahit nung dati tuwang-tuwa po ako dun sa pinakita niyang Chinese chicken mga kaibigan, grabe super ang mga palo po. Talagang yung mga manok na yun mga kaibigan, hindi panabong yun talagang pangalagain lang talaga, pero napalabas na yung mga palo ng isang manok po. Depende lang kasi yun mga kaibigan sa nag-handle ng manok. Kahit anong banda niyan, so marunong ka sa timing, marunong ka kung paano magbigay ng mga kaplita or vitamin sa isang manok, at talagang malabas yung mga palo o kilos sa isang manok po. Itong si Dexter Cahigas at sa misis niya na si Mary Jane Cahigas. Good morning ma'am. Joseph Algarne, Joel Guanzon, Putsolo Katura na talagang tunay na kaibigan po. Good morning sa ating lahat po. Ito naman pag-usapan natin mga kaibigan na ito pong po. Kasi may nagtanong sa atin, hindi ko na sana ito mga kaibigan, pero talagang hindi tayo makahindi po. Ay kahit magbigay lang tayo ng kunting kunting tungkol sa kanyang binanggit na mga kaibigan nga daw ba ang pinakamagandang cruises sa atin dito mga kaibigan sa ating bansa po. Magandang cruises na medyo nagpapanalo ng mga 80%. Ako mahirap yun mga kaibigan. Pag sinasabi mong 80%, ang dami doon mga kaibigan. Kaya sa atin naman bilang isang Pilipino po, alam naman natin mga kaibigan kung anong mga manok yun, yung roundhead, yung mga kilso, sweater, yun lang naman talaga mga kaibigan. Pero sa akin po, kahit anong cruises yan, basta marunong lang nag-handle mga kaibigan, healthy yung manok, saka marunong sa conditioning, kahit yan mga kaibigan, kahit mga hatches yan mga kaibigan, cruise sa mga another hatches po, talagang lumalabas pa rin yung mga palo dyan mga kaibigan. Kasi alam naman natin na mayroon ng marami ng mga galing na mga hatches po, katulad ng mga Liper, Gilmore, talagang may mga palo o mga manok na yun mga kaibigan. Kaya sa akin po, bilang isang Pilipino, alam naman natin yung mga kaibigan na pag Pilipino, long knife yun, talagang yun na yung mga kaibigan, yung mga kilso, yung mga roundhead, sweater. Pero mayroon pa rin mga old line mga kaibigan na magaling pa rin, katulad ng limon, gal, claret. Depende na lang sa breeder mga kaibigan kung paano nila kinocross yun. Pero bilang isang Pilipino mga kaibigan, wala na talaga makano sa kilso po, kilso at saka roundhead mga kaibigan. Wala ka nang hanapin dyan mga kaibigan. Lagyan, kung gusto mong medyo may mga maganda silang attributes, pasukan mo ng sweater yan para maganda yung kulay, maganda yung tayo. Pero ikaw as a breeder, alam mo kung anong pinasok mo dyan, di ba? Kasi mga kaibigan, ang sweater naman talaga ang alam niyo mga kaibigan kung ano ang nagpaganda ng sweater. Yung medyo light, yung nila dito, pulok nila, at saka may white streamer mga kaibigan. Yun lang naman talaga mga kaibigan, kasi parang sila parang nagmi-mix yung pag makita mo yung isang manok na bandirado at saka medyo light, may pagkapungkan mga kaibigan, napakaganda tingnan po. Pero pag pinag-usapan natin mga kaibigan, 80% po, parang yun mga kaibigan, parang grabe ng panalo yun kasi 80% doon ka na magbase doon mga kaibigan sa kilso, sa roundhead. Palagi ko na sinasabi yan mga kaibigan na kahit anong process yan, basta marunong ka lang magpakilos ng manok, marunong ka sa conditioning, marunong ka sa timing kung paano tamang pagbigay ng mga bitamina po para lumalabas talaga ang tunay na palo ng isang manok. Medyo kahit anong kalaban mo dyan mga kaibigan, kahit sinong kalaban mo, talagang magatubili na kalabanin ka mga kaibigan pag alam na nila kung anong style mo sa pagkondisyon ng manok.
kahit anong cruises pa mga kaibigan, kahit sa mga hatchis pa o sa anong klaseng manok pa yan, basta marunong ka lang sa timing, marunong ka magkondisyon, ay tako talagang talagang medyo kampante ka mga kaibigan. Pero sa atin naman dito mga kaibigan, kaya nga ako naisipan kung kumukuha ng Shilton Roundhead po, kasi ako naman mga kaibigan, hindi ko naman masyado kilala yung manok na to, yung Shilton Roundhead. Pero may mga idea na ako through social media, magazines, na itong manok to, pag medyo may edad na sila, gumugulang silang mga kaibigan, mas lalong brainy ang isang manok na Shilton mga kaibigan. Pero may piro pa yan mga kaibigan. Hindi talaga hindi ko pa talaga siya masyadong kilala. Pero mga kaibigan, pag kursunada kayo, kuha na kayo, kasi magpalabas na tayo dyan ng 5 lang talaga. 5 lang kasi tinitesting pa natin yan. Pero mas maganda mga kaibigan, ngayon kayo kumukuha kasi permiro itong breed ko mga kaibigan, permirong palabas, mas maganda yan ganyan po. Kasi ito'y anak ng imported, F1 to. Swerte po, unang makakuha niyan mga kaibigan. Ito naman sa atin, hindi naman tayo nagmamayabang dyan. Basta sa atin lang ay kung sino yung makauna mga kaibigan, mag-down na kayo ng pa-reserve kayo para may slot kayo po. Kasi 5 lang talaga mga kaibigan. Pwedeng babae, kasi ito naman sa akin mga kaibigan, 2 babae ng Shilton po. Parang yan mga kaibigan, parang magkapatid lang sa ama. Pero hindi sila magkapatid sa babae po. Pwede mo silang kasi magkaibang markings ang ibigay natin dyan mga kaibigan. Pwede mong cross na kagad na pwede na automatic na mas magkalapit pa yung nila mga kaibigan, kasi magkakapatid lang yung ina. Pero yung mga offspring, hindi sila magkapatid sa ama at saka ina po, kasi magkaiba yung ina nila mga kaibigan. Magkaiba ang markings nila po. Kaya yun mga kaibigan, talagang ginaganon natin yung mga kaibigan para makapagbigay tayo ng pares na medyo automatic na sila na Shilton po, na pure mga kaibigan. Straight Shilton Roundhead po. Yun lang naman mga kaibigan, kasi pag mga kaibigan, pag video ang manok ay magkakapatid sila lahat, maghanap ka pa ng isang Shilton na naman ulit na i-cross mo dun sa mga offspring, ito mas magastos na mga kaibigan, di ba? Katulad dun sa akin mga kaibigan, hiniwalay ko talaga yung 2 babae, magkaiba sila ng markings po, kaya pwede tayo magkuha dun sa isang babae ng lalaki, dito naman sa iba babae, para pwede mo na silang i-meet po. Automatic na yun mga kaibigan, na street breed na Shilton Roundhead po. Yun lang mga kaibigan, sa atin naman dito ay talagang usapang magmamanok lang po. Pag sinasabing 80% mga kaibigan, talagang wala akong kuminto dyan, kasi mahirap yun mga kaibigan. 80% ang taas nun. Ang taas ng porsyento ng winning dyan mga kaibigan. Sa atin 60%, 50%, okay na yun. Hindi na tayo masyado pang lumampas pa doon mga kaibigan. Pero ang tinatanong kasi kung anong mga bloodline, wala nang iba mga kaibigan. Kilso, Roundhead, Sweeter, yung mga old line na Limon, Gal, Claret, yun lang naman mga kaibigan, wala nang iba po. Yung isang yung isang make-up na isang Limon mga kaibigan, yung Butcher, yun, maganda din yun mga kaibigan, super ang cutting doon, Butcher po. Yun lang po mga kaibigan, yun lang ating nasabi sa araw na to. Good morning sa ating lahat po.